Itong si Ortega, yung congressman sa La Union, naalala ko lang to na panahon sa kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon sa kanyang confidential fund. Ito yung ito yung matakaw na nagsasalita tungkol dito sa itong kay VP Sara. So ngayon pala, ang laki pala ng issue nito sa La Union kasi may mga flood control doon na hindi maganda pakagawa. Sira din ang mga flood control pero wala siyang imik dito. Dalawa silang congressman ito itong si Dante Garcia at itong si Paulo Ortega. So ngayon tahimik to. Hindi to nagsasalita na dapat yung kanyang probinsya ng La Union ay kasama to sa iimbestigahan sa mga flood control project na mayroong mga ghost din at saka hindi matibay nga. To siya, substandard na pagkagawa. So lumabas din sa balita na itong dalawang congressman ay grabe ang pag-vote buying noong panahon ng eleksyon. So ito yung nangyari ito sa itong pagka-impeach nila kay VP Sara. Ito na yun. Ito na yung ginagamit nilang pera kasi sigurado ito yung pangako ng leader dyan sa mga congressman na yan na kapag na-impeach si VP Sara, ito yung gagawin natin. Mayroon kayong mga kickback dito. Imagine mo naman, 20 to 25% ang kanilang i-kickback dito sa mga project nila. So hindi sa kanila pa lang yun. Paano kung sa iba pa may mga kickback pa yun? O ano mga klaseng kickback pa yan? So ang matitira talaga, kaya nagiging substandard ang mga itong mga flood control gawa nitong sa mga kickback. Yung bawas-bawas ba? Pagdating ng ganito sa mga district engineer, bawasan ng ganito, congressman muna. Sa congressman muna kasi sila yung nag-ano sa GAA eh. So itong si Garcia ngayon at saka itong si Paulo Ortega, hindi nagsasalita tungkol diho sa kanilang probinsya na grabe ang pagkasira sa kanilang flood control. At sinong pagbintangan na naman ito? Duterte. Ganun naman talaga ngayon eh. Itong problema ngayon, lahat na. Hindi na to problema ni Bongbong Marcos. Problema na sa mga Duterte. Para makita ninyo yung balita na to, natin itong balita na to para baka sabihin nyo naman na gumagawa-gawa tayo ng istorya dito. Dahil sa flood control scandal, mas lumakas pa umano ang suspetsa kung paano bumaha ng pera sa lalawigan ng La Union noong nakaraang eleksyon. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kumbinsidong ginamit sa vote buying ang mga kickback sa proyekto. Yan ang exclusive agenda report ni Dobby De Guzman. Magtungo naman tayo sa Hilagang Luzon, partikular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabute sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Dahil sa expose ni Senador Ping Lacson, nakumpirma raw ang hinala ng ilang taga-La Union. Bumaharaw ng pera dahil nabuksan ang gate ng biyaya, ang maanumalyang flood control project, at ito umano ang ginamit sa pambili ng boto. Sa video na ibinigay ng isang source na maging magpakilala dahil sa takot, walang tigil daw ang pila sa mga barangay hall. Ang masaklap, barangay officials mismo ang nagpapamigay ng pera. 5,000 bawat isang tao. At yun ay staggered na ibinigay. Hanggang sa pinaka-last minute is yung hanggang madaling araw, umaga, during the election mismo, nagpamudmud sila ng pera. Buong La Union po yan. Sa bayan ng Pugo, 3 ang inaresto dahil sa umano'y vote buying. Ayon sa COMELEC Region 1, sa kabuuan, 4 na insidente ng vote buying ang naitala sa La Union. Sa lahat ng yan ay ni-request namin yung mga complainants na mag-submit ng kanilang mga affidavit complaints and yung mga pinicture nila ng mga ebidensya ay isubmit na rin sa amin.
Pero lahat ng ito ay walang tumugon doon sa aming request. So with that, kinakailangan na natin na i-dismiss yung case. Kumbinsido si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagamit ng mga politiko sa vote buying ang kickbacks sa flood control projects. Meron pa nga umabot ng 15 and then 25,000 pa per vote. During the last hour, umabot pa ng mga 25,000 Popular din yun, na lugar na talagang matindi yung flood control project na, ito nga, nakakatanggap na nga ako ng mga pictures dun mga documents doon, galing doon sa lugar na yun, sa provinces at ibang provinces. So, sa tingin ko, tama yung hinala na yun But it requires, let me check the analytics kasi. And kailangan din na magkaroon din tayo ng intelligence, gather intelligence para malaman natin, para to substantiate yung ganong hinala. Ayon pa kay Senador Lacson, 20 hanggang 25% ang nakukuhang kickback ng mga politiko mula sa substandard at guni-guning flood control projects. Ilan sa mga proyekto sa La Union ay nasira dahil sa bagyong Emong. Nagpadala ang BNC ng mensahe sa Facebook page ni La Union 1st District Representative Paula Ortega at 2nd District Congressman Dante Garcia para sila ay mahingian ng komento tungkol sa issue. Pero hindi pa sila sumasagot. Hanggang ngayon hindi pa siya hindi sumasagot dito sa mga message ng ng bilyonaryo. Saan to siya? Nalubog sa baha din kasi hindi sumasagot daw para sagutin tong mga yung mga issue na to kasi siya yung siya yung ang lakas magkalkal dito sa kay VP Sara Duterte noon. Ngayon pala, ito pala siya ngayon din. Grabe, billion versus million ni VP Sara. At ito ngayon, wala pa itong katiyakan kung mayroon ba to siyang sa COA. Tapos itong kay VP Sara, alam naman natin kung saan na to ngayon ang estado ng kanyang impeachment. Itong si Ortega, magsalita ka ngayon dahil yung ginagawa mo noon kay VP Sara, ito na yung bumalik sa iyo. Gaba na talaga to. Ito yung matawag talagang karma na talaga to kasi grabe ang pang-aapi dati sa mga Duterte. At yung dahilan ito yung napunta rin sa dahig itong si Pangulong Duterte. Gawa nitong ginagawa nila sa ginawa nila dito sa flood control na to. Grabe, ay matindi. Ko nito, kailan kaya sagutin to ni Ortega? Mahirap dito kasi ang mga congressman kapwa mag-imbestiga sa mga congressman. Imbestigahan ang kapwa kurap. Paano uusad ang investigasyon nito? Saan ang nito? Saan ang logic nito? Ilagay natin. Ang mga congressman na alam natin na sila ang nagkurap sa pera ng bayan, sila din ang mag-iimbestiga. Ngayon turuan na ng turuan. At ang pinakahuling turo nila dito, alam niyo kung saan ang pinakahuling sisi nito, mga Duterte. Doon pa din. Ang baha ngayon, Metro Manila, ang matinding pagbabaha. Ngayon, ang kanilang pagbalingan, Davao City. Binabaha din daw ang Davao City. Wala man ko narinig ang Davao City, ang mga tao doon na nagreklamo sa mga Duterte. Wala naman ko narinig ang mga tao na to galit na galit dahil di sila makalabas ng bahay gawa nitong pagbabaha. Samantala ang pagbabaha, saan ba ngayon? Metro Manila, Central Luzon, nandoon ho ang topic dito sa pagbabaha. Ngayon ang Duterte, di ko talaga mag-gets itong mga na to. Hindi ko maintindihan itong mga issue ngayon. So ito yung mga nangyari ngayon, ang ginawa ko sa pag-expose ni Bongbong Marcos. Parang siya rin na tinamaan nito Parang tirador ba? Siya ang tumira ng tirador, ang bala papunta rin sa kanya yung bato ngayon. Kasi noong naalala natin yung sinabi niya na 2024 na SUNA noong nakaraang taon. Sabi niya mayroong 5,500 na flood control. Tapos nung inulan, sabi na na overwhelm lang daw. Tapos yung dito sa may nabutas, binangga lang daw ng barko ang floodgate kaya pumasok ang tubig sa buong nabutas at umabot ng Malabon. Sus.
Ngayon pala, yung time na yun na yun. Imagine ba naman, itong mga flood control na pinag-ibisagahan ngayon dito, mula pa noong 2022. Tamang-tama, si Bongbong Marcos na umupo dito. Tapos, ang balik pa rin Duterte. Di ko mag-gets talaga. Ay, nako, ewan ko lang sa inyo.